Noong 1903, nagpatayo ang kauna-unahang sinehan ang Pilipinong si Jose Jimenez. Tawag sa kanyang sinehan ay Cinematographo Rizal. Sa panahong ito, dumating ang kolonyalismo ng mga Amerikano sa Pilipinas at pagpakilala ng mga silent movies. Mahalagang malaman na malaki ang naging impluwensya ng mga dayuhang mga ngalakal sa pamumuhay ng mga Pilipino, lalo na pagdating sa pagpapakilala ng industriya ng pelikula. Tinuturing pioneer ang mga Amerikano sa pagpapakilala ng pelikula sa Pilipinas dahil sila ang responsable sa pagpapakilala ng kagamitan at teknolohiya na gagamitin para sa pagbuo ng pelikula. Mula sa paggamit ng color film stock, tunog at teknolohiya ng pang-edit, pati na rin ang paraan ng produksyon. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang Pasipiko, natutunan ng mga Pilipino kung paano gumawa ng sariling pelikula at nagpatayo ng sariling sinehan. Dahil dito, nakilala ang Pilipinas bilang isa sa kauna-unahang nagpasimula ng industriya ng pelikula sa Asya. Ang Pilipinong naunang pumasok sa industriya ng pelikula ay si Jose Nepomuceno na tinaguriang Father of Philippine Movies. Dahil siya ang unang Pilipino na nakagawa ng pelikula na nakababatay sa isang sikat na musical play noong araw na iyon. Kilala sa pangalang Dalagang Bukid ng Hermogenes Ilagan at Leon Ignacio. Dagdag pa rito, mayaman ang kasaysayan ng independent film sa Pilipinas. Ayon sa CCP Encyclopedia, sabay umusbong ang tradisyon ng independent film at ang mainstream cinema sa bansa. Bagamat noong umpisa ay hindi pinapansin ng masa, nang tumagal ay siyang kinikilala na at mas nakakatanggap ng mga parangal, lokal man o maging internasyonal. Ang mga indie films rin ay nakikipagsabayan sa mga film fest. Dahil dito, mas naging bukas sa mga bagong ideya ang mga filmmakers at mas napaganda ang mga aspeto sa paggawa ng pelikula. Sa kasalukuyan, patuloy ang paglaganap ng independent film sa Pilipinas. Maraming sumusubok sa industriya ng pelikulang Pilipino, particular na sa independent films. Bahagyang nawawala na ang pagkakahati ng pelikulang mainstream at indie sa ilang mga aspeto. Una, gumagamit na ang mga pelikulang indie ng mainstream na aktor at aktres. Isang ehemplo nito ay si Eugene Domingo, na gumaganap sa Ang Babae sa Septic Tank, 100 at Kimidora. Siya ay isa sa mga pinakakilalang mainstream na aktres na nagkakaroon ng role sa indie. Sa panig naman ng mainstream, gumagamit na rin sila ng indie film directors tulad ni Chris Martinez at Gerald Tarog para sa mga pelikula nila. Dinidistribute na rin ng mga film company tulad ng Star Cinema ang ilang mga indie. Marahil nakikita rin nila ang importansya at potensyal nito. Kahit na nagbabago na ang industriya, makikita pa rin ang pagkakaiba nila sa pinagkukuhaang budget. Ito ang pinagkaiba nila at hindi estilo. Kung estilo ang tinitingnan ng indie, pwedeng gumamit ng kahit anong storyline at gayon din sa mainstream. Ang mainstream, tila may sinusundan na makikita sa paulit-ulit na pelikulang may halos hindi matapos-tapos na sequel na ipinapalabas tuwing MMFF. Ang layunin lang naman nito ay ipakita ang kahusayan ng mga Pilipino sa sining. At para sa mga major film company, kailangan rin nilang gumawa ng mga pelikulang may ibebenta. Sa ngayon, paano na kung malaking kumpanya ang magsusponsor sa isang indie film producer? Paano na kung hindi na low budget ang magiging produksyon nito? Paano na kung ang mga gumaganap sa tauhan ay ang mga sikat na aktor at aktres? Masasabi pa bang indie ang genreng ito?
concerned, hindi ko. Depende. Oy, wait lang, I don't... Ngayong nakausap na natin ang mga estudyante, alamin naman natin kung ano ang masasabi ng mga profesional na may background sa pelikula.